Ah, kumusta tayo dyan? Yung mga shout out sa ating nagbabalak pumapalo pa, no? Nagpapalo pa, no? Okay naman, no? Ayan, marami kaming mga kapitbahay na rin na naninirahan sa China, no? Ngayon, tinatanong namin kung bakit nananatili ka sa China. Magulo na raw ang China, bagsak na raw ang economic. Hindi pala totoo na yan, no? Hindi totoo yan. Kasi ang China, hindi mo talaga basta-basta ipabagsak sa ngayon. Dahil napakataas ang economic nitong mga ito, no? Believe ako kay President Xi Jinping sa 1.341 billion ang bilang ng population niya, no? Napapasunod niya yung kanyang mga nasasakupan, no? Hindi kagaya rito sa Pilipinas, ang dami-daming namumuno, 110 million lang, hindi pa kayang ipasunod, no? Pero dyan sa China at saka sa Russia, kaya-kaya nilang kayang-kayang sumunod yung mga tao, no? Yung mga tao kasi dyan sa China, mga respetado yung mga sa Russia din, yung mga population nila, mga respetado kasi yung mga tao dyan. Hindi kagaya sa Pilipinas, no? Ang Pilipino kasi, hindi naman lahat, kaya lang karamihan, no? Ang Pilipino kasi, parang langaw sila, no? Parang langaw, Kami, para kaming langaw, no? Pag nakatungtong sa kalabaw, gusto na rin namin maging kalabaw, no? Yan ay ipiflex natin, no? At saka pag-usapan natin ulit yung mga vlogger na nagpapakalat. Sana po ito ay magawa ng aksyon, no? Sana lang kung magawa ng aksyon ng platform ng YouTube. Kung sinong kasi may mga algorithm din sila, no? Sana may madetect yung algorithm nila, no? Na alam naman natin na bawal din naman dito ang fake news, fake news kasi itong mga vlogger na itong namamalita na to, no? Kasi ito yung nakikita sa buong mundo, yung platform ng Pilipinas sa YouTube. Parang kaming mga Pilipino nagpapakalat ng mga balita na hindi pa nga nangyayari, binabalita na, no? Kasi itong mga vlogger na ito, kumukuha na ng video ito. Yung sinasabi nga nilang tahimik yung China, kinukuha nila yon, pinipick up nila yon. Panahon ng pandemic yon. Siyempre, lahat naman ng mundo na yon, tahimik yung lahat ng bansa, Dahil pandemic nga, di ba? Pinipick up nila yon, tapos ayun, isasama nila ito sa kanilang mga tagpi na mga mga tagpi ng mga videos. Tapos nagsasalita, di makikita yung mukha. Kasi ito, alam ko, hindi nila to original boses, gumagamit din sila ng audio, no? Ito, mga kupal tong mga ito, Ito yung sisira ng platform ng YouTube, pag may mag-report sa mga na to, sa mga vlogger na to, nasaan yung listahan ko rito nung mga vlogger na mga bugok na ito, yung mga nagpapakalat ng fake news. Kasi mga ito, kasi yung YouTube naman, iba naman siguro yung platform natin dito sa
Siguro isa lang din no, sa buong mundo kaya o iba din ang platform dito sa Pilipinas. Kasi kadalasan mayroon din tayong mga Amerikano o di natin alam kung totoong mga Amerikano ito. Mga vlogger din, parang sinisiraan din yung China no. Parang ito ay para na silang mga aktivista no ng mga bayaran. Itong Gasibo at saka itong Kaalam channel, Gasibo TV, Kaalam channel, Jibara TV. Ito yung mga lahat ng ano nila no. Ito na-record ko na lahat ng ano nila no, yung mga vlog nila. Yung mga pinagsasabi no. Tapos yung marami pa sila, nawala lang yung listahan ko rito, nasaan ba yun? Mayroon pa, marami pa silang iba no. Isa-isahin ko itong mga ito eh. Ito yung mga kulukoy na walang pakundangan dito na nagpapakalat ng fake news eh. Siyempre kapag nasa YouTube ka, lalo pag mataas na yung followers mo, ay yung iba naman kasi madaling maniniwala. Hindi naman lahat naniniwala sa mga ito no. Pero marami-rami na rin nauuto yung mga itong mga channel na ito no. Nakikita nyo, kanya-kanyang diskarte nga. Kanya-kanyang diskarte ba? Yung bang diskarte yung pinili nyo? Sige, tuloy nyo lang yan ha. Kasi pag ipon-ipunin namin, magre-report kami sa YouTube sa mga pinagagawa nyo ha. Para masisilip ito ng algorithm ng YouTube sa mga pinagagawa nyo. Kayo ang nag-provoke eh. Kayo ang mga propagandista eh. Nagpo-provoke kayo ng hindi maganda. Kayo ang paano pag siyempre makikita din ng ibang mga government ng China yung pinagagawa nyo, no? Kayo nag-provoke dahil sa mga tagpi nyong videos ng kakapal ng mga mukha ng mga ito. Alam ko naman kung saan natutulog tong mga ito dati. Kung saan nag-umpisa tong mga gusgusin na itong mga ito eh. Ano lang to eh, mga natutulog lang din sa kapitbahay ito eh. Nagpaturo mag-edit. Alam mo, lalabas na rin parang kung sinong marunong na rin, no? Yan ang mga dito eh. Yan ang mga marunong ka na mag-edit. Ito, pipick up sila ng mga video na kunyari sa nila, no, binabalita nila. Para patutunugin doon sa mga sinasabi nila. Tama yung sinasabi nila dahil may video sila, pero di mo maisip yung mga videos nila. Pag na-research mo yung mga video na yon, hindi tugma yon dahil puro yon mga luma. Nasaan yung Kaalam TV na kaliwat kanan yung pati yung si Historiador no? Historiador channel, tsaka itong si channel ng Mystery Channel. Ito yung mga isa rin to eh. Parehas-parehas lang to. Parang ang nagpapalit-palitan lang ng video ng mga ito eh. Kasi titingnan mo yung mga videos nila. Pag nagsasalita itong mga ito, gumagamit lang ng yung gumagamit ng edited din, gumagamit ng yung magagandang boses sa audio. Hindi talaga sila yung original na nagsasalita, no? Eto, may mga patalastas na ito sa dito kumikita rin yung YouTube. Sabihin kinukonsinti nila to. Di pa naman ako sigurado, no? Pag kinukonsinti kasi ito nagpo-provoke to eh. Sila nagpo-provoke, siyempre yung automatically naman lahat naman ng tao sa mundong ito mayroong YouTube. Nabubuksan nila yung akala nung siyempre iinit ang no? Kasi parang sinisiraan mo yung China eh. Itong mga kupal na to eh. Sinisiraan yung China nito, pero yung mga gadget nito puro made in China no. Itong mga tao na to, ito yung mga taong mga walang utang na loob. Mga buraot. Mga hipokrito. Ito yung mga ugali ng mga ito.
Sinisiraan yung China para yung dito sa Pilipinas, yung against dun sa China, sinamantala nila yung trending. Sinamantala niyo yung trending rito sa politika rito. Kasi ang administrasyon ngayon galit sa China. Yung nakaraang administrasyon naman, kinakaibigan yung China. Pero hindi naman ibig sabihin na nagpapasakop tayo sa China. Tumalaw lang tayo na ng utang na loob, no? Kasi ang mga ninuno natin, yung mga ninuno natin na wala pang kaalam-alam noon, China na kasi ang tumulong sa Pilipino, no? Yung mga nitibo, yung mga ninuno natin. Kung totoo manggaling tayo sa unggoy, no? Yung mga unggoy ninuno natin, tinuturuan ng mga insect. Sila ang tumuro. At saka magre-research din kayo, no? Yung mga nagpapaniwala dito sa channel na ito. Sino ba yung sa buong mundo na history sa Pilipinas na mga imperyo na ang daming pinatay mga Pilipino? Di ba? Unang-una, Kastila, mga Portugis, mga Espanyol. Sinong unang-unang bansa din ang tumulong dito sa mga himagsikan na yon? Tumutulong sa mga Pilipino. Di ba mga Chinese? Saan ba natin natutunan yung mga pagkain natin ngayon? Di ba galing din sa mga ninuno ng mga Chinese na mga turo nila? Sino bang naghudas ni Bonifacio? Pilipino. Sinong naghudas kay Emilio Aguinaldo? Pilipino. Sinong naghudas kay Juan Luna? Mga Pilipino din. Iyon ang kinadidismaya ng mga insik na sinabi nila ng mga Pilipino noon pa naman, panahon pa ng Kastila, hindi talaga nagkakaisa. Hindi gaya nila 1.441 billion ang bilang pero nagkakaisa sila. Samantalang sa atin 110 million lang. Di ba? Kaya nadismaya sila. Hindi natin sila masisisi, no? Kung basta't alam nilang Pilipino, hindi sila 100% na nagtitiwala sa mga Pilipino. Dahil alam nila yung mga Pilipino nung unang panahon pa, yun talaga mga Judas. Hindi naman siguro lahat. Pero may lahi talaga tayong Judas Iscariote, no? Hindi naman lahat, hindi ko naman nila lahat, no? Kasi mayroon naman tayong mga Pilipino ding matitino. Sinasabi ko naman, masakit ito, no? Kaya bilang isang Pilipino rin ako, no? Masakit din, no? Pero kung marunong kang tumanggap ng reality, ba't ka masasaktan? Ito na nga yung ugali mo, no? Kung tanggapin mo na lang kung sino yung mga ninuno mo noon, no? Kung nakasama kay Judas Iscariote. Tingnan mo na nga ng ginagawa ni mag-research nga kayo ng history ng himagsikan ni Bonifacio. Napakaganda sana. Kapwa Pilipino niyang nagpapatay sa kanya, di ba si Aguinaldoy? Si Aguinaldoy ng Cabitinhoy. Di ba? Ganun na lang. Hindi ako masyadong magalang nitong mga hero-hero na ito. Kasi wala namang mga puro pang may gumagawa nga ng tama. Hanggang ngayon nga, may gumagawa ng tama, ikukulong. Ganito ang labanan ngayon dito sa Pilipinas Ganito rin, yung mga ginagawa ng mga vlogger ngayon. Para makakuha lang ng followers, makakuha ng views. Di ba? Sasakyan nila yung trending ng political dito sa politics dito sa Pilipinas. Kasi ang administrasyon ngayon anti-China. Ito namang nakaraang administrasyon pro-China rin 'yon. May kanya-kanya silang diskarte, no, strategiya 'yung tawag diyan, no. Kaya itong mga vlogger na to, sinasakyan nila ito para makakuha ng maraming followers. Hindi nila alam nasa social media sila, no. Alam naman siguro nila to. Kaya lang kasi di mo masyadong pansinin dahil kupal ka nga, no. Akala mo kung sino ka na, no. Akala nyo kung sino na kayo, no. Nakakalimutan nyo kung saan kayo nanggagaling, no. Kung ano yung mga ninuno nyo. Kaya ganun na lang kayo magpalabas ng ganyang vlog ninyo sa
anti-China. Oh. Itong Kaalam TV na to, tsaka itong Jibara, Mystery Channel. Ito yung namamalita na ako Parang iisang nag-uusap nga lang ito. Iisang video lang, papagandahin lang para hindi masyadong halata. Yung ginagamit nila yung ang China daw ngayon, kaliwat kanan daw ang rally, babagsak na raw ang China. Ito mo walang kahiyaan yung mga walang hiya ng mga ito. Wala nang ibang sabihin sa, di na pwede silang gumawa ng magsasalita ng tama, no? Nire-research ko yung mga pinapakitang mga news company dito, no, yung mga sinasabi. Totoo, may news talagang sinasabi, pinipick up nila ito. Ngayon gagawa nila ng kwento para sang-ayon doon sa binabalita. Ito halatang sisiraan nila yung China mga propagandista nga to Puro lang kayo propaganda. Balibahasa kasi nagtatago lang kayo dyan sa kwarto na yan. Walang ibang maghapon, hinahanap hanggang magdamag. Hinahanap niyo yung mga balita na tapos dadagdagan niyo, gagawag para gumaganda, no? Siyempre, yung mga mahihinang followers, hindi naman lahat, ay nakikinig sa mga kupal na ito, no? Mayroon pa isang waray dyan, no? Lintik din to mag-vlog rito, no? Hayaan mo lang yan. Kaya sabihin yung hindi naman tayo pro-Russia, Hindi din tayo pro-America. Hindi din tayo pro-China, no? Kasi sa dami nyo ng vlogger, baka siyempre maniniwala naman talaga yung iba na. Sinasabi kong mahina lang yung kukuti. Mahina ng kukuti, di pa marunong mag-research. Ay siyempre maniniwala na doon sa mga sinasabi ng mga vlogger na ito. Kami sa grupo namin, araw-arawin na naming report sa YouTube itong mga ito na magawan to ng paraan. Kasi tayo ang dahilan Tayo ang dahilan ng mga platform dito sa Pilipinas na nagpapakalat ng fake news, Kaya kailangan masupil na itong mga nagpapakalat ng mga balita, no? Tapos sasabihin nyo, bagsak ang China. Tapos ayaw nyo ibalita katotohanan sa Pilipinas. Kung anong nangyari dito. Ayos kayo Para kayong may isasalag sa mga sarili nyo pag tayo ay tinudutudo rito ng China. I-vlog nyo na kung anong percent, 100% ba tayo tutulungan ng Amerika? Pag tayo binanata ng China rito sa mga katarantaduhan nyo, i-vlog nyo na ngayon, papakita nyo rito. Titingnan ko yung mga vlog nyo, yung mga sino kayong mga vlogger. Pakita nyo na sa platform na to Kasi titingnan ko kung anong katibayan yon yung Amerikano. Pag binumba tayo ng China rito, huwag naman sana, na 100%. Tutulungan tayo ng mga kano na yan. Yan ang hamon ko sa inyo. Dahil kayo na mamalita dito ng puro sabagay, mahina na lang talagang loob na maniniwala sa inyo. Nakikita nyo naman yung videos na pinapakita nyo sa vlog nyo Puro tagpi-tagpi. Nakikita ko sa Mister yung ganong style video. Tagpi din. Tapos lalabas ngayon sa Kaalam. Lalabas sa Gasibo. Lalabas din sa may isa pa. Yung breaking news. Jibara. Yun, magkaisa-isa lang itong mga ito Papalit-palitan lang ng pick up ng videos. Ngayon, ipapakita nyo
yung ebidensya na percentage, kung ilang percentage na ebidensya nyo na kapag nainis na yung China sa atin, tutulungan tayo ng Amerika. O, sige nga. Baka ang gagawin ng Amerika sa atin, gagayahin lang din yung Ukraine. No, ayaw magpadala na sundalo, gusto armas lang. Eh, anong gagawin natin doon sa mga armas nila? Ay, yung ibang karamihan ng Philippine Army natin, hindi naman masyadong marunong gumamit yan. Oh. Akala nyo, ang yabang-yabang nito mga vlogger na to. Ilan lang yung missiles ng Amerika na nandito. Mag-research nga kayo kung ilan ang missile ng nuclear missiles ng China. Kung may pantapat ba yung Pilipinas. Kaya mga kupal kayo, kasing kupal ka ng gobyerno ngayon, no? Oo. Kaya ayusin nyo rito na sobra-sobra ng kasinungalingan yung mga pinagagawa nyo. Kung maintindihan kung bakit siguro may pakinabang na rin yung ano dito. Yan ang mga pinagsasabi nyo eh. Ito, mga dumadaan ng mga ganito, yung mga aginsay na to, nire-record ko yung mga ano rito eh. Yung mga vlog nito mga ito eh. Kasi lahat to mga kasinungalingan talaga eh. May nalalaman pa kayong anti-China. Kasi pag nagkataon, pag nainis na ng husto yung China sa atin, kayo ba nga atake ng digmaan? Hindi naman kayo atake ng digmaan. Yung mga bunganga lang na naman mababahaw mga bunganga nyo. Puro lang naman daldal yan eh. Mga kupal kayong walang hiya itong mga ito. O kaya bawas-bawasan nyo na yan ang ano na yan ha. Hindi maganda pakinggan bilang isang Pilipino. Masama na nga ang record natin, lalo nyo pang pinasama. Ano? Sabihin nyo, bagsak yung China. Mag-research nga kayo. Paano yung naniniwala sa inyo? Halos kapitbahay namin, amo ko, nasa China. Oh. Isa sa negosyante. Oh, mayroon din kaming isa pang kapitbahay na OFW. Oh, normal naman ang China. Waipik naman. Ang ina yung bilihin nga nila ng pagkain doon, napakamura eh. Biro mo? Akalain mo ba yon? Kaya bilib na bilib ako nito ni President Xi Jinping eh. Doon mo? Hindi, kung ordinaryong tao ka, hindi mo kayang ganyang ipapasunod mo yung 1.441 billion population ng nasasakupan ng bansa mo. Ngayon, ganun kamura yung pagkain. Oh, parang Amerika din. Mura lang mga pagkain. Dito sa Pilipinas, parang negosyante rito eh. Dili mo yung isang buong manok. Ha? Isang buong manok? 21 yen? Mag-research nga kayo mga kupal. Isang buong manok na malaki yun ha, 21 yen. Siyempre, pag naninirahan ka sa China, 21 pesos lang din yun. Kasi nandun ka naninirahan eh. Pero dito, puta, 200, 250. Minsan pa, pag sinamantala ka na ng husto, 300. Kalain mo na yan. Kung maintindihan, kung may presidente pa ngayong namumuno rito eh. Tapos ganyan-ganon lang kayo sisiraan niyo yung China. Mga walang utang na loob. Ay ginagamit yung gamit, puro China. Kahit sabihin mo pang iPhone yung ginamit mo, mga vlogger kayong mga kupal, kahit iPhone pa yan, sa China rin ginawa yan. Kahit sabihin yung simen ng mga cellphone nyo, galing Germany ang original niyan, sa China rin ginawa dyan.
Itong mga ito, sarap. No? Kaya, nanggigigil ako sa mga vlogger ng mga ito, no? Kasi ito din yung mag-umpisa kasi ang umpisa kasi ng away-away kasi nasa mga propaganda na siyempre mas marami mayroon ding mahihina kasi maniniwala basta-basta sa inyo. Pero hindi ko naman sinabi lahat ng Pilipino naniniwala sa mga kupal na ito eh. Mayroon dang ilan-ilan lang din na nag-i-encourage pa na ipapalo daw sila oh. Siguro mga patay gutom na ito no. Kunti lang siguro sinahod rito sa ano eh. Ito kasi wala talaga mga trabaho to, dahil mga tamad naman to eh. Walang mga trabaho to. Nag-umpisa to mga ito talaga, ang buhay nito mga buraot. Hiram ng gadget, ganito ganyan, utang. Na ngayon matututo na mag-edit. Matututo ng pumick up ng videos na pinagtagpi-tagpi ngayon. Aba, lalabas na rito sa YouTube. Akala mo napakatalino na. Akala mo nag-aaral lang science ah. Galing-galing nyo no. Sunod video, papakita ko na yung mga sinong mga vlogger na ito eh.